Sa pag-aaral ng mga reforma sa edukasyon, mahalagang maintindihan kung saan talaga nagsisimula ang lahat. Ang legal basis. Ang Enhanced Basic Education Act of 2013 ang nagsisilbing backbone ng K-12 program. Ang batas kung saan nagtakda ng mas mahabang taon ng basic education, mas mataas na standards, at mas modernong kurikulum. Sa pamamagitan ng batas na ito, layunin ng pamahalaan na bigyan ang bawat Filipino learner ng edukasyong angkop sa pangangailangan ng panahon at sa bilis ng pagbabago ng mundo. At para mas maintindihan natin kung paano binago ng batas na ito ang buong sistema ng edukasyon, tingnan natin mismo ang mga pangunahing probisyon ng RA 10533 at ang kahalagahan ng bawat seksyon sa pagpapatupad ng K-12 program. Sa unang bahagi, ipinapahayag ang opisyal na pangalan ng batas. Ito ay tatawaging Enhanced Basic Education Act of 2013 para mas madaling banggitin tuwing pag-uusapan ang mga reforma sa edukasyon. Dito nakasaad ang mga prinsipyo ng batas. Sinasabi na ang Estado ay may responsibilidad na magbigay ng kalidad, accessible, relevant, at makabuluhang edukasyon para sa lahat ng Filipino learners. Layunin nitong hubugin ang buong pagkatao ng bata, kasama ang kaalaman, kasanayan, values, at character. Pinapahalagahan din nito ang pagiging globally competitive ng ating edukasyon para makasabay tayo sa ibang bansa. Section 3 naman, tinutukoy dito kung ano ang sakop ng basic education mula kindergarten hanggang grade 12, kabilang ang elementary, junior high, at senior high school. Kasama rin dito ang Alternative Learning System o ALS para sa mga out-of-school youth at adults. Target nito na ang lahat ng learners ay may access sa buong basic education program. Sa Section 4, ito ang puso ng K-12 program. Ipinakilala ang 12 years na pag-aaral na hindi lang puro akademiko, kundi may kasamang life skills, technical skills, at work readiness. Dito nadagdag ang senior high school para mabigyan ng panahon ang mga students na pumili ng track, mag-develop ng skills, at makakuha ng practical experience. Layunin nito na ihanda ang kabataan para sa kolehiyo, trabaho, negosyo, o skilled middle-level jobs. Section 5 naman, dito pinag-uusapan kung paano dapat idisenyo ang curriculum. Nakasaad na dapat ito ay learner-centered at competency-based. Ibig sabihin ay nakafocus sa pangailangan at kakayahan ng mga estudyante. Dapat flexible at culturally sensitive din ito, na kinikilala ang pagkakaiba-iba ng mga local na context. Pinapalakas nito ang problem solving, critical thinking, creativity, collaboration, values formation, at lifelong learning. Sa section 6 naman, bumuo ng committee na binubuo ng DepEd, CHED, TESDA at mga expert mula sa akademya at industriya. Sila ang nagre-review at nagbibigay payo para matiyak na ang mga curriculum ay aligned sa national goals at sa pangangailangan ng mga industries. Layunin nitong mapag-ugnay ang basic education sa higher education at sa trabaho. Sa Section 7 naman, kinikilala dito na mahalaga ang mga guro bilang backbone ng K-12. Kaya itinakda ang patuloy na professional development, training at suporta para sa mga guro. Tinitiyak nito na handa ang mga guro sa bagong mga asignatura, approach at gamit sa pagtuturo. Sa Section 8 naman, dahil kulang ang mga guro sa ilang asignatura gaya ng science, math, engineering, technical vocational courses, pinapayagan ang pagkuha ng mga specialists mula sa industry o higher education institutions. Nagdudulot ito ng real-world experience sa mga klase at mas mataas na kalidad ng pagtuturo.
Sa Section 9 naman is sinusuportahan dito ang mga estudyante, lalo na sa junior at high school, sa pagpili ng tamang track at career path. Kinakailangan ang career guidance, counseling sessions at orientations para matulungan silang maunawaan ang kanilang mga interest at kanilang mga kakayahan. Pinapalawak naman ang mga programang nagbibigay ng financial assistance tulad ng ESC at voucher programs para mas maraming estudyante ang matulungan mag-aral sa private schools kapag puno na ang public schools. Pinapalawak nito ang access to education kahit ano pa ang estado ng kanilang pamilya. Sa Section 11 naman is tinitiyak dito na may sapat na pondo mula sa gobyerno para sa implementation ng K-12 program. Kabilang dito ang pondo para sa mga classrooms, laboratories, hiring ng guro, training at iba pang facilities. Sa Section 12 naman, pinapaliwanag kung paano dapat maayos at organisadong maisagawa ang paglipat mula sa lumang sistema papunta sa K-12 para maiwasan ang kalituhan. Tinitiyak din dito ang suporta ng mga guro, paaralan at iba pang institusyon sa transition period. Section 13, bumuo ng Congressional Committee na magmamonitor, mag-review at mag-evaluate sa implementation ng batas. Sila ang nagsisiguro na ang pondo ay nagagamit ng maayos at may accountability sa buong programa. While sa Section 14, kailangang regular na suriin kung naabot ba ng Enhanced Basic Education Program ang mga layunin ito. Sa pamamagitan nito, malalaman ang mga lakas at kahinaan para mas mapabuti pa ang system. Sa Section 14, sa Section 15, pinapalakas dito ang pag-align ng sistema ng education sa mga international standards upang maging competitive ang mga Filipino learners sa buong mundo. Pinapanatili rin nito ang kaalaman tungkol sa mga global trends at sa education. Sa Section 16, ang DepEd, CHED at TESDA ang responsible sa paggawa ng implementing rules and regulations. Dito, nakasaad ang mga detalyadong patakaran kung paano ipinapatupad ang batas sa mga paaralan. Section 17, kung may bahagi ng batas na napawalang bisa, mapapanatili pa rin ang ibang bahagi. Pinoprotektahan nito ang kabuuan ng batas laban sa pagkakawalang saysay dahil lang sa isang problem. Section 18, ang mga lumang batas o regulation na salungat sa RA 10533 ay pwedeng bawiin o baguhin para maiwasan ang kalituhan at mapanatili ang pagkakaugnay ng mga policies. Sa Section 19 ay ang batas ay magkakabisa sa 15 araw pagkatapos maitlathala ang Official Gazette o pahayagan. Ito ang opisyal na simulan ng Enhanced Basic Education Act. Sa kabuuan, binago ng RA 10533 ang sistema ng education sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalawig ng basic education sa 12 years, pagpapabuti ng kurikulum, pagsuporta sa mga guro at pag-align sa mga pandaigdigang pamantayan. Layunin nitong makagawa ng mga graduates na handa sa kolehiyo, trabaho, negosyo at patuloy na pag-aaral sa buong buhay nila. Sa part na to, tatalakayin muna natin ang background bago ang K-12, ang mga layunin ng reforma at ang mga halagang pagbabago na ipinakilala nito. Sa pamamagitan nito, mas maunawaan natin hindi lamang kung ano ang nakasaad sa batas, kundi bakit ito naging isang malaking hakbang sa ating edukasyon. Bago ipinatupad ang RA 10533, ang ating basic education system ay may 10 years lamang. Dahil dito, maraming estudyante ang mas bata kapag nakapagtapos ng high school at hindi pa ganap na handa para sa kolehiyo o para sa trabaho. Kulangan din ang oras para ma-master ang mahalagang competencies, kaya maraming subjects ang masyadong siksik. Dahil maikli ang basic education, naging mas mabigat ang kurso sa kolehiyo dahil kailangan nilang idagdag
ang mga araling dapat sana ay nasa high school pa lamang. Ang sitwasyong ito ang nagbigay daan kung bakit kailangan ang reforma sa education. So, ang K-12 ay may malinaw na mga layunin. Una, ang pagkiklikha ng holistically developed learners, mga batang may sapat na kaalaman, kasanayan, at wastong pag-ugali. Ikalawa naman ay ang pag-align ng Pilipinas sa international education standards upang maging competitive ang ating mga graduates. Ikatlo ay gawing job ready ang mga mag-aaral pagkatapos ng senior high school. At panghuli ay palakasin ang skills, character formation, at kakayahang matuto habang buhay. May ilang mahalagang pagbabago ang K-12. Una dito ay ang mandatory kindergarten bilang pundasyon ng pagkatuto, spiral progression sa math, science, upang unti-unti nilang nilalalim at pinapalawak ang mga konsepto kada taon. Mother tongue-based multilingual education or MTB-MLE para mas madali ang pagkatuto sa early grades, specialization sa senior high school depende sa hilig at pangarap ng estudyante. At work immersion para magkaroon ng tunay na karanasan sa trabaho. At meron din career guidance programs para matulungan ang mga bata sa pagpili ng track. Mas pinatibay ng core curriculum upang maging mataas ang kalidad ng education. So, lahat ng ito ay naglalayong iangat ang kabuuang sistema ng edukasyon. Sa senior high school, binibigyan ng pagpipilian ang mga mag-aaral base sa kanilang interest. Una dyan ay ang academic track. May STEM, may HUMS, may ABM at may GAS. Meron ding technical vocational livelihood o TVL track tulad ng ICT Home, Economics, Agri-Fishery at Industrial Arts. Arts and Design track para sa mga may mahilig sa sining at creative fields. Sport track naman para sa mga nagnanais sa sports-related careers. Ang pagbibigay ng mga track na ito ay tumutulong na maging malinaw ang landas ng mga students. Marami ring benepisyo ang pagpapatupad ng K-12. Halimbawa na lang nito, ang mga estudyante ay mas nasa tamang edad kapag nakapagtapos, mas maraming oras para matutunan at mahasa ang mga kasanayan. TVL students can gain national certifications tulad ng TESDA and C. Mas handa ang graduate sa kolehiyo o trabaho, nagiging competitive ang Pilipinas international standards, at na-develop ang 21st century skills tulad ng critical thinking, communication, at collaboration. Gayunpaman, hindi naging madali ang implementation nito. Nagkaroon ng kakulungan sa classrooms, teachers, at mga bagong kagamitan, lalo na sa TVL at science laboratories. Kailangan din ng mas maraming training para sa mga guro upang maipatupad ng maayos ang bagong curriculum. Nag-a-adjust din ang mga magulang at estudyante dahil sa dagdag na 2 taon, kailangan ng mas malaking budget at mas mahabang panahon sa pag-aaral. At dahil magkaiba ang kapasidad ng bawat rehiyon, nagkaroon ng implementation gaps lalo sa malayong lugar. Sa kabila naman ng mga hamon na ito, may mga positibong epekto naman ang K-12. May mga estudyante nakahanap agad ng trabaho matapos ang grade 12, lalo na yung mga natapos ng TVL na may TESDA certification. May mga eskwelahan mas matagumpay ang programa sa work immersion kung saan nakipag-partner sila sa iba't ibang companies. At sa ilang lugar, mas nagiging malinaw sa mga estudyante ang kanilang career path dahil sa specialization. Magkakaiba naman ang naging reaksyon ng ating mga stakeholders. Sa mga teachers, kailangan pa ng maraming training at ng support. Sa parents naman, may mga natuwa dahil mas handa yung mga anak nila, may iba naman na nag-alala dahil dagdag sa gastos. So, mga students naman, may mga na-appreciate ang SHS, yung senior high school tracks, may iba ring nahirapan dahil mas mahaba ang pag-aaral. Sa employers naman, marami ang sumusuporta dahil mas may practical skills ang senior high school graduates. Sa timeline naman ng K-12, 2012 nilagdaan ang RA 10533, 2013 nagsimula ang implementation, 2016 ang unang batch ng senior high school students, at 2018 unang batch ng senior high school students.
Mula dito, naging full transition na ang bansa sa 12-year basic education. Ngayon naman, talakayin naman natin ang contextualization of curriculum sa ilalim ng RA 10533. Sa Section 2 Declaration of Policy, nakasaad ng edukasyon ay dapat maging learner-centered at responsive sa pangangailangan ng mga mag-aaral, pati na rin sa relevant sa kanilang local na konteksto. Ibig sabihin, hindi generic o pare-pareho sa lahat ang curriculum, kundi iniaangkop ito sa realidad ng mga estudyante upang mas maging epektibo ang pagkatuto nila. So, ano naman ang contextualization ng curriculum? Ang contextualization ay ang pag-angkop ng mga aralin para maging mas akma at relatable sa buhay, kultura, at karanasan ng mga estudyante at ng kanilang komunidad. Halimbawa na lamang nito, kapag nagtuturo ng math, ginagamit ang halimbawa tulad ng budget sa bahay o presyo sa palengke para mas maintindihan nila. Kapag sa science naman, maaaring pag-usapan ang epekto ng klima sa kanilang lugar o ang mga solusyon sa mga problema sa kapaligiran na nararanasan nila. Sa pangunahing aspekto naman ng contextualization, una dyan ang relevance sa real life. Ang mga lessons ay pinag-uugnay sa tunay na buhay at pang-araw-araw na sitwasyon ng mga estudyante. Pangalawa dyan ang learner-centered approach. Ina-adjust ang mga aralin base sa kakayahan, interes, at kalagayan ng mga mag-aaral. Pangatlo naman ay ang pagpapalawak ng kasanayan. Hindi lang puro facts, kundi skills tulad ng critical thinking at communication. Ang tinuturuan gamit ang aktibidad na may connection sa community. Sa 4 naman is paghanda sa real-world challenges. Tinuturuan ng mga estudyante na maging handa sa buhay pagkatapos ng pag-aaral, kabilang ang pagtatrabaho at responsibilidad sa lipunan. So, bakit nga ba mahalaga ang contextualization? Ito ay dahil mas mabilis matuto ang mga estudyante kapag familiar sila sa examples. Mas tumataas ang interes at motivation dahil nakikita nila ang practical na gamit ng kanilang pinag-aaralan. Nakatutulong ito sa pag-develop ng skills na kailangan sa pagtatrabaho at buhay. Pinapalakas nito ang pagmamahal sa sariling kultura at identidad bilang Pilipino. Nakatutulong din ito para matugunan ang iba't ibang learning needs ng mga estudyante mula sa iba't ibang lugar. So, sa kabuuan ng RA 10533, ito ay isang malaking reforma na naglalayong iangat ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng mas mahabang basic education at isang curriculum na contextualized o inangkop sa buhay ng mga estudyante. Ang contextualization ay tumutulong na gawing makabuluhan, practical at epektibo ang pagkatuto. Kaya mas handa ang mga kabataan sa kolehiyo, trabaho at buhay bilang responsableng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yan lang.